Good morning, everyone. Kamusta po kayo? Nawa kayo po ay nasa maayos at mabuti ang inyong kalalagayan sa mga oras na ito, mga kapatid. And today's episode, we will answer and we will talk about na may pamagat na lahat daw ba ng tao ay anak ng Diyos o ang mga Kristiyano lamang? Yan po yung ating pag-uusapan, mga kapatid. Musta po kayo? Nawa kayo po ay nasa mabuti at maayos na kalalagayan sa mga oras na ito. Happy birthday nga po pala sa mga may kaarawan today, and happy wedding anniversary also sa mga nagdiriwang po ng kanilang wedding anniversary. God bless po sa inyong lahat. At salamat po sa mga kapatid natin. Nakasama po natin ngayon. Shoutout po sa inyong lahat. San man po kayo naroroon ngayon, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ibang panig po ng daigdig, sa ibang bansa, dyan po sa US, dyan po sa Canada, at dito po sa Asia, dyan po sa Japan, dyan po sa Hong Kong, dyan po sa Singapore, dyan po sa Taiwan, Thailand, Malaysia, at sa iba pang lugar na marami po tayong mga kasama at mga kapatid na laging nakaantabay po sa atin. Muli po sa pamamagitan po ng pangalan po ng, of course, Church of Praise at Pines, Brother Gilbert Abella po, na lagi nyo pong kasama, at salamat po dahil kayo po ay laging nariyan para umantabay sa ating mga online pag-aaral, online devotion na pag pinag-uusapan. At salamat din po sa mga kapatid na mga nagbibigay po ng mga question, ng mga tanong, ng mga suggestion. Na-appreciate ko po yun, mga kapatid. At sa umagang ito, halika't pag-usapan po natin itong tanong ng isang kapatid na ang tanong niya, lahat daw ba ng tao ay anak ng Diyos o ang mga Kristiyano lamang? Yan po yung ating pag-uusapan sa umagang ito, mga magulang ko at mga kapatid. Kamusta po kayo? At pakishare nyo lamang po itong video po natin sa mga kaibigan nyo po, kakilala, kamag-anak, sa mga kaeskwela, sa mga katrabaho, sa mga kapitbahay, kapatid, at sa lahat po ng mga posibleng masyaran po natin, because we really want to share the gospel, and we really want to let other people knows about who God is and about the salvation that He offers to every one of us. And that's why ito po yung ginagawa po natin, na makarating sa mga tao po ang salita ng Diyos, na marahil na yung iba po ay wala pang relasyon na malalim sa Panginoon, and through this online pag-aaral na naway maintindihan ng tao kung gaano sila at kung gaano tayo kamahal ng Diyos. So yan po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Lahat ba ng mga tao ay anak ng Diyos o ang mga Kristiyano lamang? Yan po yung ating tatalakayin. Shoutout po sa inyong lahat, mga kapatid. Hindi na po natin maisa-isa ang mga pangalan po ninyo, pero naway pakibahagi nyo lamang po ito at pakishare nyo sa ibang mga kakilala nyo, kamag-anak at mga kapatid. Sige, tayo po ay mag-uumpisa na po sa ating pag-uusapan sa umagang ito, at hiniling ko po tayo po muna ay mag-ukol po ng panalangin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan ka sa lahat, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na kami po ay ginising mo, binangon mo, nataglay po namin ang lakas at ang buhay na patuloy mong ipinagkakatiwala sa amin. We thank you, God, for the privilege to live once again this entire day, to serve you once again, Lord. And thank you, Lord, for the opportunity and the privilege that we have right now. Salamat po, tinataas ka po namin. Ikaw po, Panginoon, ang aming patuloy na sinasamba sa aming mga buhay. And this time, Lord, as we are going to study and meditate your words, I pray, Father God, that you may give us enough wisdom and of course understanding also, so that we will be able to comprehend, we will be able to really understand to all the lessons and to all the things that you would want to impart to us through this online pag-aaral. Thank you, God. Ikaw po ang aming tinataas. Nawa ang Espiritu Santo ang kumilos sa gitna namin upang lubos po naming maintindihan ang aming pag-uusapan sa umagang ito. Ang lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga, mga kapatid. Totoo po ba na sabi nga ng kapatid na ang lahat daw ba ng tao ay anak ng Diyos?
or ang mga Kristiyano lamang ba ang inaari niyang anak? Ayan po yung ating tanong mga kapatid. So, malinaw po na sinasabi po ng Biblia na ang lahat ng tao ay nilalang ng Diyos. Yan po ay sa Colosas 1:16. At ito po mga kapatid ang mababasa po natin. Dito po sa Colosas 1:16. Ang wika sa atin ay ganito: sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So lahat po ng mga bagay na nag-i-exist sa mundo, tao man yan, mga hayop man yan, lahat po yan ay galing sa Diyos, nilikha ng Diyos. So, at iniibig ng Diyos ang buong sanlibutan. Diba? Sabi po ng Juan 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. So therefore, lahat ng mga bagay na nakikita natin sa paligid, sa environment, sa surroundings, sa lahat, mga tao nakikita natin, lahat ng mga lumilipad na mga hayop or mga ibon or mga gumagapang, naglalakad, sa tubig, sa dagat, mga kapatid, lahat po yan, sa lupa, lahat po yan ay nilikha ng Diyos. At iniibig ng Diyos ang sabi nga ang buong sanlibutan. Ngunit, yaon lamang mga isinilang na muli ang mga anak ng Diyos. So, ibig sabihin, pag sinabi nating isinilang na muli, and this is what we call yung tinatawag nating na born again. Yan daw po ang tinuturing na anak ng Diyos. Lahat ng mga bagay, lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. But of course, dun sa kapatid na nagtanong, hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos po, yung mga taong kinilala siya, yung mga taong tumanggap sa Kanya, yung mga taong nanampalataya sa Kanya, yung mga tao po na nagpasakop sa Panginoon at nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At sabi nga po doon, na nasilang na muli. Yung mga tao po na nabautismuhan, yung mga tao na na-born again. Sabi po ng Juan, sa Juan 1:12, ito po ang ating mababasa. Sa Juan 1:12, ano po ang sinasabi po ng banal na kasulatan? Ang sabi ng talata ay ganito: ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sino daw po yung pinagkalooban niya na maging anak ng Diyos? Yung mga tumanggap sa Kanya, yung mga nananalig sa Kanya. Yun lang daw po ang Kanyang pinagkalooban na maging anak ng Diyos. So, ibig sabihin, ang logic, kung hindi mo pa tinanggap ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, hindi ka consider na anak ng Diyos. Nilikha ka, oo. Pero hindi ka anak ng Diyos. Kasi ang anak ng Diyos, yung mga tumanggap na nampalataya sa Kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya ito mga kapatid, at doon po sa Roma 8:16, ano ang sinasabi po ng aklat na ito? Sabi na Apostol Pablo sa Roma 8:16, ganito po ang wika sa atin. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya nga sabi nga po ang pinanganak sa laman ay sa laman. Ang pinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu. Kaya ito, yung Espiritu Santo ang nagpapakilala at tanda na tayo po'y anak ng Diyos. So, ibig sabihin, kapag tayo po'y tumanggap sa Kanya, nanampalataya sa Kanya, mabautismuhan, at yun po ang tanda po na tayo po ay kinukonsidera as one of the children of God. Isa sa mga anak ng Diyos. That's why, ulitin natin, ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya nga sabi sa 17, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama niya.
So sinasabi po ng mga talatang ito, maliwanag na tayo po yung mga anak niya. Ngayon, kung tayo po yung mga anak, yung sa mga kumilala, sa mga nanampalataya, automatic po yun na tayo po ay kasama po na tagapagmana. Tayo po ay kabilang sa mga tagapagmana. Ano pong mamanain po natin? Of course, una tigit sa lahat, ang buhay na walang hanggan. Yan po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Paano po yung mga tao po na hindi tumanggap sa ating Panginoon? Yung mga hindi nagsisi, yung mga hindi nanampalataya, yung mga hindi nagpahayag ng kanilang pananampalataya at hindi nagpahayag ng kanilang damdamin sa harapan ng Panginoon. Nilikha sila pero hindi sila anak. Ang anak lang ng Diyos na tinuturing ay yung mga nanampalataya, nanalig, nagsisi, nagpahayag, tinanggap si Kristo at naglilingkod sa Panginoon. Yun lamang po ang mga tinuturing po na anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, doon po sa unang Juan, maliwanag din ang tinuturo sa bawat isa sa atin. Unang Juan, chapter 3, verse 1 hanggang verse 10. Ano ang sinasabi po sa atin? Unang Juan 3, 1 to 10. Sabi dito, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak, tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo, siya'y malinis. Sabi po ng verse 4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Sabi sa verse 6, ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakikilala sa Kanya. Sabi pa ng verse 7, mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid, katulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang dyablo. At naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Sa verse 9, ang tinanggap ng Diyos bilang anak. Ayan. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos ang ama niya, hindi siya na maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Sa verse 10, dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. At ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid at hindi anak ng Diyos. Yan po mga kapatid ang tinuturo sa bawat isa po sa atin. Kaya maliwanag ang sinasabi po ng banal na kasulatan na dapat yun po ay paniwalaan natin dahil sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya doon sa tanong ng kapatid, ng lahat daw ba ng tao ay anak ng Diyos? Ang sagot po, hindi. O sabi niya, ang Kristiyano lang ba ang anak ng Diyos? Ang Kristiyano lamang po ang anak ng Diyos. Ang mga nananalig, ang mga nakipag-isa, ang mga sumampalataya, ang mga nangagsisi, ang mga nagpahayag ng kanilang kasalanan, ang mga nagpabautismo. Yun po mga kapatid ang katotohanan dyan. Kaya nga, doon sa mga tumanggap ng salita ng Panginoon at doon sa mga nanampalataya at nananampalataya, and sabi nga sila'y dapat mabautismuhan. Yun po mga kapatid, because baptism is essential for our salvation. Baptism is essential.
Mahalaga po yun. Yan po inutos ng Panginoon eh. Kailangan po yun. Kaya doon sa mga, alam mo, nag-iisip at doon sa mga ang katwiran nila ay ako naman ay nananampalataya sa Diyos eh. Wala pong issue po doon eh. Ang mahalaga po, maipakita talaga yung damdamin talaga natin na talagang tinanggap mo ba talaga ang Panginoon? Nagsisi ka ba talaga sa kasalanan? Kasi sabi ng Biblia sabi ng verse 9, doon po sa 1 John chapter 3 verse 9, sabi niya, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Maliwanag po yun. At sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos. Tinanggap ng Diyos, sino daw yung tinanggap ng Diyos? Yung mga nananalig sa Kanya, yung mga sumusunod sa Kanya, yung mga nananampalataya sa Kanya, yung mga tinanggap siya bilang sariling tagapagligtas. Kaya ito maliwanag, kaya sabi ng Panginoong Hesukristo I am the way, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So sinasabi ni Jesus na siya daw po ang daan. Ang dapat gawin ng isang tao para maging anak ka ng Diyos, tanggapin mo si Kristo. Sampalatayanan mo siya. Ikaw po ay magpahayag, magsisi, at mabautismoan, at maglingkod. Yun lamang po yung itinuturing na anak ng Diyos. Pero yung mga tao po na wala pa sa Panginoon, hindi po kayo anak ng Diyos. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay yung mga nanampalataya, yung mga tumanggap. Yan po yung sabi ng Biblia. Paano yung mga ibang mga tao? Anak ba sila ng Diyos? Nilikha sila ng Diyos. Sabi natin kanina, doon sa Colosas 1:16, ang lahat ng mga bagay, tao man, hayop man yan, sa himpapawid, gumagapang, or nasa ilog o sa tubig, lahat po yan ay lilikha ng Diyos. Maging ang tao, lahat tayo nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang mga anak lang ng Diyos, tayo po na tinanggap si Kristo. Tayo po na nananalig sa Panginoon. Tayo po na nangagsisi. Tayo po tayo po'y nanampalataya at naglilingkod sa Kanya. At tayo po'y mga nanabautismuan. So, sa kasulatan, ang mga hindi mananampalataya ay hindi kailanman ipinakilala bilang mga anak ng Diyos. Sa Biblia, yung mga hindi pa tumanggap sa Panginoon, hindi pa nananampalataya, ay hindi po pinakilala ng Biblia na sila'y anak ng Diyos. Ang pinakilala lang at sinasabi ng Biblia doon sa mga anak ng Diyos ay yung mga nakipag-isa sa Kanya. Yung mga nanampalataya, tinanggap si Jesucristo bilang tagapagligtas. Kaya sinasabi po doon sa Efeso 2:3, mga kapatid, maliwanag po ang tinuturo sa atin. Ang sabi ng Biblia dito po sa Efeso 2:3, anong sabi po ng talata? Sabi ng talata ay ganito, dati tayo'y kabilang sa mga ito, na namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Kabilang daw po tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Pag sinabi po natin kinapupuutan, hindi tayo gusto ng Diyos dahil namumuhay tayo sa kasalanan. Namumuhay tayo sa kapalaluan. Namumuhay po tayo sa mga bagay na hindi gusto ng Diyos. Di ba ganun eh? Pero praise be to God, we always thank to the Lord dahil tinanggap niya tayo, dahil tayo po ay nagpahayag, nangagsisi, at tayo po ay nanampalataya sa Kanya. Yun po yun. Ngayon mga kapatid, sino daw po yung mga anak ng Diyos? Yung mga nakipag-isa sa Kanya. Yung mga nananalig sa Kanya. Yung mga hindi lumalakad sa gawain ng sanlibutan or kasamaan ng sanlibutan. Yun po mga kapatid. Na bago tayo naligtas, tayo ay may katutubong mga anak, sabi nga, anak ng kapuutan. Napupuot sa atin ng Diyos dahil sa ating kasalanan eh. At ang sabi pa doon po sa tingnan natin, noong unay, mga patay tayo dahil sa inyong, mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutang ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong suwail. Ayan po yung kalalagayan natin, di ba po? Pero ngayon, dahil tinanggap natin si Kristo,
tayo ngayon po tinatanggap niya bilang anak din naman. Tinanggap mo siya bilang tagapagligtas, tatanggapin ka rin naman niya bilang magiging anak niya. Yun po mga kapatid ang katotohanan. Kaya doon sa kapatid na nagtanong, hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ngayon, kung ang lahat ng tao ay nananampalataya sa Diyos, ngayon kung ang lahat ng tao po ay tinanggap si Kristo bilang sariling tagapagligtas, well then, lahat ng tao anak ng Diyos. Kasi meron pong kasi kondisyon eh. And if you really want to be a son of God or a children of God, kung gusto po ba nating maging anak tayo ng Diyos, then we have to accept Jesus Christ as our Lord and Savior. And we have to express our faith. And we have to repent and confess our sins. Yun po yun. So that, mga kapatid ko, the Lord will accept us as His own. And our God will accept us as His children. Ganun yun. Ganun ang katotohanan po doon. Tatanggapin ka niya bilang anak niya kung tatanggapin mo ang kanyang anak na si Jesucristo bilang sariling tagapagligtas. Ganun po ang katotohanan. Kaya sinasabi din po sa Roma 9:8, anong sabi ng talata? Hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak ng pangako ay siyang itinuring bilang binhi. No? Yan po sa Roma 9:8. Anong basahin po natin uli mga kapatid? Roma 9:8. Ganito po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Sabi ng talata ay ganito mga kapatid. Ito'y nangangahulugang hindi lahat ng anak ni Abraham ay ibibilang na anak ng Diyos, kundi ang mga anak lamang ayon sa pangako ng Diyos ang ibibilang ng lahi niya. So, sinasabi po ng mga talata na nabasa po natin na tayo po ay ibibilang na anak ng Panginoon kung tayo po ay mananalig at tatanggap sa kanyang anak. Kaya nga, di ba po, mga kapatid ko ang anak ng Diyos na si Jesucristo ay bumaba dito sa lupa para ipangaral ang mabuting balita. No, upang ang anak ng tao, tayo po ay maging anak ng Diyos. Tayo, anak ng tao eh. Tayo po, mga kapatid. Tayo po ay gustong abutin ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga kapatid ko, tayo po ay gusto ng Diyos na maging anak niya sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak upang tayo po na dito sa lupa, anak ng tao, tayo po ay maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng anak ng ating Panginoong Diyos na walang iba kundi si Jesucristo. Yun po mga kapatid. Kaya sinasabi sa atin, sa halip na ipanganak bilang mga anak ng Diyos, tayo ay ipinanganak sa kasalanan. Di ba? Pinanganak tayo sa kasalanan. Na siyang naghiwalay sa atin mula sa Diyos. At dahil ng pagkabihag natin sa kaharian ng kaaway, ng dyablo, at pagiging mga kaaway ng Diyos. Sabi po sa 4:4 ng Santiago, di ba? Sabi po ng Santiago 4:4 ay ganito, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Pag sinabi nating kaibigan ng sanlibutan, ano po ba ang damdamin ng magkaibigan? Pag sinabi nating magkaibigan, meron po silang parehong gusto. Yan magkaibigan eh, yung nagkakasundo sila sa isang bagay or kung ano man. Yan po mga kapatid. Yan po. May kaibigan naman po na pag mali yung isa, tinutuwid naman ang isa. Depende na lang kung paano niya tatanggapin. So yun po, but definitely ang magkaibigan, nagkakaisa yan, nagkakasundo. Kasi kung hindi sila magkasundo, hindi magiging magkaibigan yan. Ganoon naman po ang doon di ba? Ganoon naman po ang tinitingnan natin bilang magkaibigan. Siguro kayo, may mga kaibigan po kayo, di ba? Pag kaibigan mo yung isang tao, nagkakasundo kayo, naintindihan mo siya, naintindihan ka niya. Ngayon, kung alam mo, meron kang nagawang hindi maganda dahil kaibigan mo siya, tinutuwid ka niya, nire-review ka niya, pinagsasabihan ka niya. Ngayon, kung talagang tapat kang kaibigan sa kanya at kaibigan mo siya, tatanggapin mo yung payo niya. So, vice versa yan. Pero ang punto ko lang, kapag magkaibigan, okay sila. Okay sila. Saan sila magpunta ang isa, andun yung isa, vice versa.
Pero ito nga sabi ng Biblia, sabi ng ni Santiago, sabi niya mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag kinakaibigan ninyo ang sanlibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Parang hindi po pwedeng magsama ang hindi po pwedeng magsama ang tubig at ang langis eh. Makikita at makikita mo pagkakaiba. Pag kinaibigan mo ang sanlibutan, automatically kaaway mo ang Diyos. Ibig sabihin, kapag ginugusto mo lagi, ginagawa mo ang mga gawain ng mundo, ginagawa mo ang gawain ng sanlibutan, ibig sabihin, kaaway ka ng Diyos. Kasi sa Diyos, ang gusto niya, kabanalan. Ang gusto niya, kabutihan. Ang gusto niya, mga bagay po na para sa Kanya. Ang gusto niya, sinusunod siya. Ngayon, kung sinusunod mo ang sanlibutan, automatic, hindi mo sinusunod ang Diyos. Ganun lang po ang issue dito. Ganun lang ang logic doon. Kaya sabi niya pa, kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Kung nagnanais ka na kaibigan mo sa sanlibutan, ibig sabihin, mga galit, yung mga bisyo, pakikipag-away, talo, yung pakikipagsamaan ng loob, yung parang gusto mo lahat kaaway mo. Yung siraan sa kapwa, sinisiraan mo yung kapwa-tao mo. Lahat yan, gawain ng mundo yan eh. Gawain ng mundo yan. Yung bang gusto mo yung kapag walang kapayapaan, gusto mo away, galit lagi, may bisyo, lahat na sugal, babae, maling relasyon, sa lahat na. Ibig sabihin, gawa ng kasanlibutan yan. Ngayon, kung ginagawa mo yon, ibig sabihin, kaaway ka ng Diyos. Ngayon, ang mga nakipag-isa sa Diyos, sa pamamagitan ni Hesukristo, ay tinuturing niyang anak. Kapag tayo nakipag-isa, automatic dapat isipin natin, gagawa na tayo ng mga bagay na makabubuti para sa atin at makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Ganon mga kapatid. Kaya maliwanag na sinasabi po ng banal na kasulatan yan. Sinabi ni Jesus, kung ang Diyos ang Ama natin, kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inibig ninyo sana ako sapagkat ako'y nagmula sa Diyos at ngayon naririto ako. So hindi ako naparito mula sa aking sarili kundi sinugo niya ako. At ilang mga talata doon po sa Juan 8:44. 'Di ba? Sabi po ng Juan 8:44, kausap niya ang mga Pariseo. Ang ama ninyo ay ang diablo. Ang ama ninyo si Satanas. Dahil kayo'y mga sinungaling at ang ama ninyo ay sinungaling simula pa nung una. Because your father he is a father of all lies. 'Di ba? Ang sabi po ng Juan 8:44. Tingnan po natin mga kapatid. John chapter 8 verse 44. Sabi po ng talata ay ganito. Ang diablo ang inyong ama. Bakit po? Sabi dito, at kung ano ang gusto niya, yon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao na sa simula pa at kalaban ng katotohanan at di matagpuan sa kanya ang katotohanan. Kahit kailan, kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. So dalawa lang naman ang ama eh. Ama sa langit at ama na dito sa lupa. So ibig sabihin ama, yung si Satanas o yung diablo. Ang sabi ng Panginoong Kristo sa mga Pariseo, ang ama ninyo ay ang diablo ang inyong ama. Dahil siya ay ang gusto niya ang inyong ginagawa. Nagsisinungaling kayo, mga impokrito kayo. O yan, ginagawa ng diablo yan. Mamamatay tao. Nang sa simula pa ay kalaban niya na ang katotohanan eh. Kalaban ng katotohanan ang kasinungalingan. So, ang katotohanan ang Diyos, ang kasinungalingan ang diablo. Ngayon, sino ang ama mo ron? Ang katotohanan or ang kasinungalingan? Kung tapag tayo po ay nasa Panginoon, ang ama natin, ang Diyos, dahil puro dapat katotohanan. Pero kapag tayo po ay namumuhay sa kasinungalingan, namumuhay sa kapalaluan, namumuhay sa kayabangan, namumuhay po sa gawain ng sanlibutan, ang ama ay ang diablo. Yun po ang sinasabi dito. Kaya sabi po, nang pasimula pa, siya'y sinungaling. Dahil wala sa kanya, hindi mo matatagpuan sa kanya ang katotohanan. Kasinungalingan niya. Because at the beginning, from the very beginning, siya ay sinungaling na. Because siya ay ama ng kasinungalingan. So yun po mga kapatid ang tinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Kaya mga kapatid, maliwanag. Sabi niya, kayo'y mula sa inyong amang diablo. At ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama.
Kaya ang katotohanan na ang mga hindi ligtas ay hindi mga anak ng Diyos. Yan po yung mababasa po sa unang 1:3. Sa ganito, nahayag ang mga anak ng Diyos at mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, pati ang umiibig sa kanyang kapatid. Pag tayo po hindi gumagawa ng katwiran, hindi po namumuhay sa katotohanan, ibig lang sabihin, hindi tayo anak ng Diyos. Kasi ang mga anak ng Diyos, yung mga umiibig sa Kanya, namumuhay sa kabanalan, namumuhay sa katwiran, namumuhay sa katotohanan. Ganun po, mga kapatid. Kaya yung tanong po ng isang kapatid na lahat ba daw ba ng tao ay anak ng Diyos? Ang sagot po doon, hindi. Sino lang daw po ang anak ng Diyos? Ang mga nakipag-isa, ng mga nananampalataya, ang mga tumanggap, ang mga nangagsisi, ang mga nag-confess ng kanilang mga kasalanan, and of course, ang mga nabautismoan. Ganun yun. Kayo pong nanonood. Ikaw po ba ay nananalig ka ba sa Panginoon? Kung sinasabi pong nananalig ka sa Panginoon, then kailangan mo mag-repent, kailangan mo mag-confess. Tanggapin mo si Kristo hanggang sa tubig ng bautismo. Kasi kung hindi pa, sinasabi mo lang yan, bibig lang, bukang bibig mo lang. Hindi, may kilala ko naman ng Diyos eh. Mga kapatid, ginagamit lang tayo ng kaaway. Para dayain tayo, para sabihin lang lagi natin, sa bibig natin, sa isip natin, kilala ko naman ng Diyos eh. Pero sa totoo, hindi mo pa naman tinatanggap si Kristo bilang sariling tagapagligtas, hindi ka naman nagsisisi, hindi ka naman nagre-repent, hindi ka nagpapahayag, at pag sa mga Bible study, hindi ka naman umaatin, hindi ka umaatin sa church, hindi ka umaatin sa pagsamba. Then, sasabihin mo na, ay, nananampalataya ako sa Panginoon. Po yan? Hindi po valid yan sa Diyos. Ang nagsasabi na nananampalataya sa Panginoon ay sumusunod sa mga utos ng Panginoon. Una, tanggapin natin siya bilang sariling tagapagligtas. Tanggapin natin siya hanggang sa tubig ng bautismo. Mangagsisi tayo, mangagpahayag tayo ng ating mga kapagkakamali, at tayo po'y mamuhay ng may kabanalan. Mamuhay ng sang-ayon sa kanyang kalooban. At hindi na tayo dapat gumagawa ng mga gawain ng sanlibutan. Ibig sabihin, hindi na tayo dapat lumalakad sa kasalanan. So yun po, mga kapatid. Kaya naging anak tayo ng Diyos at naligtas dahil tayo ay inampun sa pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Doon po sa Galatia 4:5 hanggang 6 at doon po sa Efeso 1 hanggang 5. Kaya malinaw itong makikita sa mga talatang nabanggit doon din po sa Roma 8:14 hanggang 17. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng Espiritu ng pagkakupkop, na dahil dito'y tumatawag tayo na Abba or Ama or Father. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung tunay ngang nagtiis tayong kasama niya, upang tayo'y luwalatiin namang kasama niya, ang mga ligtas ay ang mga anak ng Diyos. Sapagkat si Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya doon po sa Galatia 3:6, Kaya dahil tayo'y tinalaga sa pagkupkup upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ng Hesukristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. It is because of the grace of God through Jesus Christ. And that is why God wants us to be His children, to be His son. Gusto niya tayong maging anak. At ang mga tinuturing niyang lang maging anak ay yung mga nananalig, nananampalataya sa kanyang bugtong na anak. That is why John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Para daw hindi mapahamak. Yung mga taong hindi nakipag-isa kay Kristo ay mapapahamak. Yun naman ang sinasabi ng Biblia. Yung mga hindi nakipag-isa, hindi nananalig sa Kanya, hindi tumanggap sa Kanya, ay mapapahamak. Sino lang daw po yung hindi mapapahamak? Yung mga nanampalataya, yung mga nakipag-isa, yung mga nangagsisi,
yung mga nagpahayag ng kanilang mga kasalanan, yung mga nangpagbautismo, at yung mga sumusunod sa kanyang kalooban, yung mga lumalakad sa kabanalan, at lumalakad sa kapayapaan, lumalakad sa tuntunin at aral ng Diyos sa buhay po nila. Yan po mga kapatid, yan po yung sagot doon sa tanong. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang anak lang ng Diyos ay yung mga umiibig, nanampalataya, tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Naway makarating po sa inyo po ito, sa inyong pamilya. Kung may pamilya, kamag-anak kayo, or karelasyon, or mga kaeskwela, yung mga kasama sa trabaho, or kaibigan. Ang tao pong tunay na kaibigan, halimbawa, ikaw Kristiyano ka, mananampalataya ka, anak ka na ng Diyos. Lumalakad ka sa kabanalan, lumalakad ka sa kabutihan, lumalakad ka sa katotohanan, lumalakad ka sa katwiran. At kung may mga tao ka na nakasama dyan, nakakasalumuha, na sila po ay sinasabi nila na may pananampalataya sila sa Diyos. Pero sa totoo, alam mo na hindi mo naman makita sa buhay po nila. I-share mo sa kanila. Kasi ang totoong kaibigan, inaakay niya ang kanyang kaibigan sa kabutihan. Tayo po, mga kapatid, tayo po bilang mga anak ng Diyos. Gusto po natin na ang mga kasama natin dito sa mundo, dito sa lupang ginagalawan natin, gusto natin makasama sila sa langit na bayan. At gusto natin sila na maging anak din sila ng Diyos, nakagaya natin. Kaya naman, hanggat maaari, akayin natin sila. Let us bring them and let us lead them to Christ. Na yun po yung totoong kaibigan. Kasi ang totoong kaibigan, hindi kanya dadalhin sa kapahamakan. Manapay, dadalhin kanya sa kabutihan. Kaya kapatid, ikaw po ba'y totoong kaibigan? Ikaw po ba ay mabuting kaibigan? Kasi kung mabuting kaibigan tayo sa ibang mga tao, iisipin natin yung mabuti para sa kanila. At ito po yung ginagawa po natin. Tayo po'y nangangaral dahil ang gusto po natin, mapabuti ang mga tao, magkaroon sila ng relasyon kay Kristo, at higit sa lahat, makonsider sila bilang anak ng Diyos. Magandang umaga mga kapatid. Naway naintindihan po natin ang ating pinag-usapan sa umagang ito. At naway klaro po sa kapatid na nagtanong ang ating mga pinag-usapan at napag-aralan sa umagang ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Pakishare nyo lamang po itong video sa mga kaibigan, kakilala nyo po. At naway patuloy na tayo po'y maging mapagpala at gamitin tayo ng Diyos para sa ibang mga tao. Para i-encourage natin sila na sila'y makakilala din sa ating Panginoong Sokristo at makonsider din na maging anak ng Diyos. God bless everyone. Keep safe, keep healthy. Salamat po sa inyong mga nanood na nakiisa sa atin at sa mga komento po ninyo. At yan po'y welcome po sa atin. God bless everyone. At pakishare nyo lamang po itong video. Tayo po'y manalangin ang manaming Diyos. Salamat po sa pinag-usapan namin sa umagang ito. Ikaw po ang aming tinataas. Ikaw po ang aming pinupuri. We thank you, God. We praise you, Father God, for reminding us and for the teachings, Father God, sa mga tinuturo mo sa amin. Thank you, Lord, sa mga salita mo, Panginoon, na tunay na buhay sa amin. Gusto po namin po, Panginoon, ng mga tao po sa paligid namin ay maging anak mo. At gusto po namin na sila po, Panginoon, ay makakilala sa iyo para mai-consider mong bilang anak din. At ang anak pong Panginoon, kinukonsider na anak mo ay hindi na dapat lumalakad sa kasalanan, hindi na po dapat lumalakad sa mga bagay po na mga gawain ng mundo. Kundi lumalakad kami dapat sa kabutihan, kabanalan at kaayusan dahil yun po ang nais mo sa bawat isa po sa amin. Kami, bilang mga lingkod mo, Panginoon, bilang mga anak mo, tulungan mo, Panginoon, kami na maipahayag, ma-encourage po namin ang mga tao, mga kamag-anak namin, mga kaeskwela, mga kasama sa trabaho, mga kapitbahay, sa lahat po, Panginoon, na sila po nawa, Panginoon, ay makakilala sa iyo, tanggapin ka bilang sariling tagapagligtas. Salamat, O Diyos. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay binabalik namin sa iyo. Taglay po ang papuri at pasasalamat sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless everyone. Keep safe, keep healthy. Ingat-ingat po tayo mga kapatid. See you again tomorrow. God bless po.